Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at meron po akong ipepresent sa inyo na video na kung saan ay meron po tayong malalaman patungkol po dito sa mga kaso sa impeachment trial ni Sara Duterte na kung may isiniwalat po etong si Attorney Bukoy, tagapagsalita ng prosecution team o prosecution ng para po dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ito po yung video. At this point, we'd like to ask Attorney Bukoy to give an opening statement tsaka ano yung issues na gusto mong i-address ngayon for this particular purpose. Hello. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako po si Antonio Odi Bukoy, abogado at tagapagsalita ng prosecution sa nakabinbin na impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo, si Sara Duterte. Akala ko ho yung aking journey, yung aking paglalakbay sa matrahedyang nobela ng mga krimen ni Sara ay nagsimula sa unang chapter. Akala ko nagsimula ito 2 buwan na nakakaraan, 2 months ago, nung ako po ay sinugo upang maging tagapagsalita. Nung tinanggap ko po itong hamon na ito, inalam ko kung ano talaga ang nilalaman ng reklamo. So, nagkaroon ako ng access sa mga dokumento, nagkaroon ako ng access sa mga transcript ng mga investigasyon na pinagdaanan. At doon ko na-realize na ito palang 2 buwan ko, hindi ito yung simula ng aking paglalakbay. Nagsimula pala ito nung 2007 pa. Nung si Sara ay pumasok sa politika at naging vice mayor ng Davao. Dahil ho, doon nagsimula yung string of crimes na nag-culminate sa kasalukuyang impeachment trial. Ngayon ho, naglahad na ng reply ang prosecution bilang tugon doon sa answer ad cautelam ni Sara. The lines are drawn. So, maganda hong pag-usapan natin ano ngayon ang mangyayari matapos ito at ano yung mga issues na kinakailangang ipaliwanag sa publiko matapos ma-file yung reply. Attorney, nabanggit yung naging paglalakbay dyan, sa usaping iyan. Yun bang paglalakbay nyo tatagal? Baka ho naman isang araw lamang na impeachment, ibasura na ng impeachment court. Marami yung dynamics dito may senaryo na matutuloy ang paglilitis. Dahil yan ho ang dapat mangyari. Yan ang pinag-uutos ng ating saligang batas. Pero may mga pag-aagam-agam din na baka ito ay putulin agad-agad. Yun yung baka mangyaring forthwith. To dismiss forthwith, hindi to try forthwith. Yun yung agam-agam natin. I think hindi lang ang prosecution kundi ang sambayanan. So, mayroong mga ganyang posibilidad. Ang mabuti ay dapat ang layunin at ang trabaho ng prosecution ay siguraduhin na yung forthwith ay trial, hindi forthwith dismissal. Ang batas po, everything is pag nasa batas hindi sinasabi sa batas anong pwede mong gawin. Always in the negative. Ano yung pinagbabawal? Okay. Ngayon, kung hindi pinagbabawal, sabi nila, pwedeng gawin. May guideline ho dyan. Ang saligang batas at moralidad. Moralidad. Yun ho ang hangganan. Hindi porke hindi naman pinagbabawal, pwede mong gawin. Kung pilipit, kung masama, kung hindi walang makikinabang kundi ang pansarili mong interes. Kung ang makikinabang ay yung kokonti lang, yung maliit na bahagi ng ating lipunan. So pumapasok yung usapin ng moralidad.
yung pong impeachment court, siyempre marami nagreklamo. Una, yung remanding, isang judge ang nag-motion. I-dismiss eh. Tapos sige, remand na lang kung hindi dismissal. Anong makapipigil sa kanila na maulit yung ganon at maganap yung sinasabi ni Senate President Escudero na by a vote of majority, pwede nang i-dismiss ang impeachment na ito. At kung mangyari yon, kaya naman talaga eh. Ano ang pwedeng gawin? Okay. Kung gagawin ho uli nila yon, hindi namin kayang pigilan. We can only call them out. Ang magagawa namin ng prosecution ay ipaalala kung ano ang limitasyon na magagawa ng mga hukom. Sapagkat malinaw ho, ang probisyon ng saligang batas under Article 11 na sinasabi, when the impeachment complaint is endorsed, is verified and endorsed by at least 1/3 of the House of Representatives, the same shall constitute the articles of impeachment which shall be transmitted to the Senate and trial shall forthwith proceed. Hindi ho sinabi, ang sinasabi doon pinag-uutos is litisin at desisyonan. Okay. Ngayon, sasabihin, wala namang pinagbabawal eh. Pero nasa espiritu ng batas na litisin mo. Shall try and shall decide. So, ang akin ho, nandyan limitasyon. Kung igigito yun, gaya na sabi ko, yun ang pwede namin gawin, ipaalala. Because hindi namin sila kayang pigilan, sila yung hukom eh. And mas mahalaga, hindi naman mas mahalaga, equally important, nanumpa sila. Sana, tuparin nila yung kanilang pinanumpaan. To administer impartial justice. Kaya ho, ulit-ulit kong sinasabi, sa ngayon, haka-haka pa lang yan, agam-agam. Magtiwala po tayo sa proseso. Magtiwala tayo na gagawin ng mga hukom ang kanilang obligasyon sa ilalim ng saligang batas. Kaya importante ho, mahalaga na tuunan ito ng pansin ng sambayanan. Attorney, he who has a weak case litigates by procedural means. This is a legal maxim that sums up the tactics being employed by the lawyers of the impeached Vice President to constantly question the jurisdiction of the court, number one, and number two, to move for the outright dismissal of the case. How confident is the prosecution panel that it can block all these legal maneuvers so that the letters of the Constitution, when it pertaining to the impeachment process, will be realized? Ito ho ina-anticipate na namin eh. Antisipado na to. Kaya nung i-final yung answer, tama yung inyong obserbasyon. Mas binibigyan nila ang halaga ang procedural kesa substantial na nilalaman ng artikulo. Ngayon, sa mga abogado, pagka ganyan ang taktika, halata mo walang depensa. Inaasahan namin, habang binabasa yung kanilang sagot, na doon sa dulo, meron treatment, Article 1, Article 2, Article 3. Meron treatment, DEDMA. Ang treatment, DEDMA. Sinabi, hindi totoo yan. Pero hindi sinabi kung bakit hindi totoo. So sa mga abogado ho yan, that's a general denial. Okay? And in legal practice, there's a legal law. Now, if it's a general denial, it's considered as an admission. Inaamin mo. Kung kaya mo talagang harapin ito at gusto mo namang linisin ang pangalan mo, sagutin mo based on facts. Kasi ang inilahad namin sa iyo, factual. Suportado ng ebidensya, whether testimonial, documentary, or demonstrative evidence. Sabi nila, si VP, she has the numbers. She has the numbers. Yung pala, if you have the numbers, palagay mo,
maabsuelto ka naman eh. E di, ilahat mo ebidensya mo. So, di ba? Logically, alam mo, magkabotohan yan, kampante ka, mananalo ka. E di kung ganun, ilahad mo. Ang problema dyan, ayaw niya maglahad, idinidribble pa niya, gusto pang i-dismiss agad. Ano ang ibig sabihin nun? Wala siyang ebidensya. Or ayaw niyang lumabas ang ebidensya ng prosekusyon. Kaya ho para sa amin, mahalaga na magkaroon ng paglilitis. Kahit na i-acquit nyo yan, basta na ipakita namin sa bayan kung ano ang ebidensya namin sa lahat ng krimen na ginawa niya. Di ba may 7 articles of impeachment? Sabi ng ilan, 4 or 5 ang matindi na dapat sagutin ni VP Sara. Tapos halimbawa yung kaso ng threat of assassination, ang defense ni VP, I was taken out of context. Is that a good defense? It's not. Will it stand in court? Ito ho, may doctrine in law na in Latin, it's a Latin phrase that says, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. The best witness against Inday Sara, or I'm sorry to be very informal, for the best witness against the Vice President is herself. Kasi hindi lang niya once sinabi ito inulit-ulit pa niya At sinabi niya hindi siya nagbibiro. Idagdag natin dito yung isa pa niyang interview na sinabi niyang nai-imagine niya na pinupugutan niya ng ulo ang Pangulo. Ikaw yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Yan ang salita mo. Ngayon, pag sabi niya taken out of context, she did not qualify. Sinabi niya, may kinontrata na siyang mamamatay tao. And alam natin kayang gawin. Because may mga issue ng EJK At kasali dito sa sakdal ng articles, yung extrajudicial killings na siya ang nagpatuloy nung naging mayor siya ng Davao. And may mga testigo, mga sarili niyang tauhan na inutusan niya na gawin yan. Ihambing natin ito doon sa isang kawawang guro na nag-post sa social media na sinabi niya, magbibigay siya ng 20 million kung merong papatay kay Digong, kay former President Duterte. Ano nangyari? Hinuli. Kinasuhan. Siya ba ay may kapasidad na magbigay ng 20 million? Not even one. Wala. Kahit 100, wala. And itong gurong ito ay awardee bilang outstanding na guro. Yun walang kapasidad na itupad yung kanyang banta. Itong Vice President may kapasidad na gawin yung kanyang banta. May pera, may koneksyon, nasa kapangyarihan, at may mga DDS, Double Death Squad. Ayon sa testigo. O di ba? Ayan ang mga siniwalat ni Attorney Bukoy. Alam niyo po, yun na nga yung kaya po nila kumbaga pinatay na itong impeachment trial kasi nga po kay ma-acquit o hindi si Sara Duterte kapag nailabas po ng prosecution ang kanilang mga ebidensya maaaring maiba po ang pagtingin na ng mga Pilipino kay Sara Duterte at yung pong plano nila sa 2028 na gawing presidente si Sara Duterte ay madidiskarel. Kasi alam niyo po, kahit naman talaga matuloy yung impeachment trial, walang kasiguraduhan na ma-acquit etong si Sara Duterte or mako-convict. Pero mas malamang ma-acquit. Bakit? Kasi it's a number game. Kahit po na maraming ebidensya, matibay na ebidensya, mga object evidence, talagang matitinding mga ebidensya po ang maipapakita ng prosecution sa trial ng impeachment ni Sara Duterte.
kapag po ang mga boboto ay katulad nung 19 na mga senador, na ang gusto po ay ma-archive itong impeachment trial o impeachment complaint ni Sara Duterte, talagang ma-acquit po si Sara, di ba? Mas malamang nga talaga ayun nga yung napo-forecast, mas malamang na ma-acquit si Sara. Pero, yung maipakita yung mga ebidensya ng prosecution, puntos na yun para po sa mga nag-complain dito kay Sara. Bakit? Kasi kapag nailabas po lahat ng ebidensya, naka-live yan. Naka-YouTube live yan. Naka-live yan sa mga balita. Talagang ipapakita nila kung ano ang nangyayari sa Senate hearing, sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayon, syempre kapag po meron ng mga ebidensya na pinakita, mga inilabas, at napakatitibay, maaari po talagang madismaya ang mga Pilipino kay Sara Duterte. Diba? Kaya kamukha nga yung pagbabanta sa buhay ni PBBM, diba? Yung kanyang pagmumura, yung kanyang mga kaso. Na katulad nga nung nangyari pa pala, meron pa palang mga 2007 pa lang. Imagine niyo yun, 18 years ago. Ganyan na si Sara Duterte. What more pa kaya ngayon? Diba? Kaya po talagang i-archive pala talaga tong impeachment. Yun ang napatunayan ko dito sa sinabi ni Atty. Bukoy. Kasi matuloy ito, ma-acquit o hindi si Sara, puntos na puntos talaga para sa prosecution. Kaya pala grabe pamumulitika nila kay House Speaker Martin Romualdez. Kaya pala ganun na lang ang kanilang pagbibintang na etong impeachment na ito ay kagustuhan ni PBBM. Kahit na sinasabi naman ni PBBM na ayaw niya sa impeachment. Diba? Ilang beses sinabi yan ni PBBM. Kaya parang dito ko naisip habang pinapanood ko si Atty. Bukoy na, okay, kaya pala talagang pinatay nila ang impeachment trial kasi nga po wala pati itong mga boboto kay Sara Duterte na kumbaga mga magiging senator judge, etong mga senator judge na ito, hindi sila pwedeng pumabor sa conviction ni Sara Duterte, lalo na kung sila ay mga re-electionist. Kasi po, kung ikay re-electionist at gusto mong makakuha ng siguradong boto sa 2028 election, ano gagawin mo? Kakampi ka sa isang presidentiable na merong posibilidad na manalo. Diba? So, sino ba yung isang presidentiable na yun? Si Sara Duterte. So, kakapit sila kay Sara Duterte. Kaya ayaw nilang matuloy itong impeachment trial. Dahil kapag ito'y natuloy, delikado para sa kanila. Maaari po na hindi na sila manalo sa 2028. Dahil nakita naman natin yung trend di ba? Kapag ikay pro Duterte, may posibilidad kang manalo. Pero may posibilidad ka din na matalo. Katulad na nangyari kay Willie Revillame, kay Philip Salvador, dito kay Jimmy Bondoc. Di ba nakita natin natalo sila? Kasi nga po, ayaw na ng mga Pilipino sa mga artista na pro Duterte. Pero katulad ni Marcoleta, ni Bato, ni Bongo, ni Aimee, at ni Camille Villar, di ba nakita natin nanalo sila? Diba? So, kumbaga, parang alam niyo po yung kapag sinuwerte ka, panalo ka pero pag kasama ka sa kamalasan ni Digong, talo ka. Diba? Ngayon, ngayong 2025, yun yung nangyari. Pero sa 2028, diba? Meron niyang presidential election. So, kapag nakita na si Sara Duterte ay malakas talaga, pag filing pa lang yan ng kanilang mga kandidatura sa 2028, mababanaag na natin kung sino talaga yung pro Duterte at sino yung talagang para sa bayan. Kung sino talaga yung para lamang sa isang pamilya at para sa mamamayang Pilipino. Diba? Kaya po, kung mapapansin ninyo, ito pong impeachment talaga, umpisa pa lang, diba, kay Escudero. O, diba, parang nilabi niya, parang, diba, pinasa na sa last day ng kanilang session, pero inisnab.
Di ba nagmamadali si Villanueva na ano na tapusin na yung session nila para makapag-recess na sila? Ilang buwan silang nag-recess. Di ba nung pagbalik, postpone na naman. O tapos nung sila nag-convene as impeachment court, ayan na. Diyan na nagkanda leche-leche. Nag-convene sila pero meron pong nagbigay ng petisyon sa Korte Suprema. Sino yon? Mga kalyado rin ni Sara. Kaya nga yung sinasabi ni Sara Duterte na I want bloodbath, yan po ay pagbabalat kayo. Kasi kung talagang gusto ni Sara Duterte ng bloodbath, sasabihin niya na kay Bato, Bongo, Camille, Aimee, Robin Padilla, Cayetano, kay Pia Cayetano at sa kay Alan Peter Cayetano, kay Jinggoy. Sasabihin na kagad niya, kayo ay pumabor sa matutuloy ang impeachment trial. Huwag niyong hayaan na hindi matuloy ang impeachment trial. Malakas ang aking laban dyan. Ako'y inosente. Diba? Kung talagang yan ay walang tinatago, diba? Ganon ang walang tinatago. Ikaw mismo, sasawayin mo yung mga abogado na nagpetisyon sa Korte Suprema. Pero diba, hindi po yun na nangyari. Si Sara mismo ang humingi ng habeas corpus o nagpetisyon ng habeas corpus doon po sa sa Supreme Court. So yun ba yung may gusto ng bloodbath? 'Di ba? Kaya tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kung wari lang na matapang pero ang totoo duwag. Bakit? Kasi napakatitibay po ng mga ebidensya. Ilang kongresista na ang nagsabi kapag etong mga ebidensya na ito na i-present sa mga senator judge, maiiba ang kanilang pagtingin. Maiiba ang kanilang desisyon at maiiba ang kanilang pagkakakilala kay Sara Duterte. So, gaano kabigat yung mga ebidensya na yun. So, kaya alam nyo, ito si Atty. Bukoy, magaling tong tagapagsalita. Talagang ano siya, no? Maayos, saka accurate. Kaya alam mo, iba talaga kapag abogado, ano yun yung mga salita niya, di ba? Parang word of honor. Talagang marespeto na hindi siya kumbaga irerespeto mo talaga yung mga salita niya, alam mo na hindi nagpe-fake news, alam mo na hindi nagsisinungaling. Kaya yung mga sinabi niya na ito patungkol kay Sara Duterte, totoo yun. 'Di ba? Merong ginagawa talagang katarantaduhan si Sara. Meron talaga siyang mga nagawang krimen, hindi lang napaparusahan. So hanggang ngayon, si Sara ay hindi napaparusahan dahil nga po napoprotektahan ng mga pro-Duterte. So, yun lamang po. Maraming salamat sa Saturday News Forum. Kung daw nagkakamali, yun ang ating, kumbaga, yun ang ito. Saturday News Forum PH. Ayan, subscribe niyo po ang kanilang channel, bago pa lang itong kanilang channel. Kakagawa lang pero malaman na malaman po ang kanilang mga usapan dito. Napakaganda ng kanilang mga yun, bago lang March 9, 2024 lang ginawa po ito. Saturday News Forum PH. Subscribe niyo po, suportahan po natin itong itong channel na ito dahil po katulad ni Sir Mike Abe, walang fake news, di ba? Ito, talagang sila Atty. Bukoy po ang nagsasalita. Si Speaker of the House of Deputy Speaker si Janet Garin nandito rin. So support po natin yung mga ganitong channel na walang fake news. Pati yung The Big Five show ng ating mga tropa pips na vlogger, Mike Cervera, Takeru Miyamoto, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo at Jake Magnus. Support po natin yan. Mga walang fake news po yan. Walang pinangingimian. Walang kinakatakutan. Yan ang mga talagang serbisyo publiko lamang. Di ba? Suportahan po natin. At syempre Mike Abe at Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momwa chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.